Ang lamig. Iyon ang una niyang naramdaman. Isang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay ang bigat ng isang kamay sa kanyang balikat. Mariin ngunit hindi nananakit. Pamilyar ang bigat na yon. Isang bigat na 10 taon na niyang pilit na iniiwasan sa kanyang mga panaginip. May bumulong sa kanyang tainga, isang boses na malalim at puno ng kapangyarihan. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito. Akala mo ba makakatakas ka sa akin, munting ibon? Napamulat si Akila. Habol ang kanyang hininga. Ang dibdib niya ay parang pinupukpok ng martilyo. Pawis na pawis ang kanyang noo at nanlalamig ang kanyang mga kamay. Isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ngunit ang pakiramdam ay totoong-totoo. Ang takot ay nakakapit pa rin sa kanyang lalamunan. Mahigpit at hindi siya pinapakawalan. Wala sa sariling tumayo siya mula sa kanyang papag. Hindi na niya inabalang ayusin ang gusot na kumot. Ang tanging nasa isip niya ay isa lang, si Akil. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng maliit na silid sa tabi ng sa kanya. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip mula sa bintana, ay ang mahimbing na natutulog niyang anghel, ang kanyang 10 taong gulang na anak. Ang kanyang lakas, ang kanyang buhay. Lumuhod siya sa tabi ng kama nito at hinaplos ang malambot na buhok ni Akil. Ang maamo nitong mukha habang natutulog ay dahan-dahang nagpatunaw sa yelo ng takot sa kanyang puso. Dito, sa maliit na bahay na ito, sa isang simpleng baryo sa Cagayan, ligtas sila. Malayo sila sa bangungot ng nakaraan. 10 taon na. 10 taon na siyang tumatakbo mula sa aninong yon. At 10 taon na niyang pinapanalangin na sana ay hindi na sila muling mag-krus ng landas. Mama, naamoy ko yung paborito ko. Ang masiglang boses ni Akil ang gumising sa diwa ni Akila kinabukasan. Ngumiti siya habang hinahalo ang sinangag sa kawali. Ang amoy ng bawang at pritong itlog ay pumuno sa kanilang maliit na kusina. Siyempre naman anak, birthday week mo kaya dapat special ang almusal. Sagot niya. Isang tunay na ngiti na ngayon ang nasa kanyang mga labi. Umupo si Akil sa harap ng maliit na mesa. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa. Mama, yung papa ko po, kamukha ko po ba siya? Natigilan ang kamay ni Akila na may hawak na sandok. Ito na naman ang tanong na 10 taon na niyang iniiwasan. Ang tanong na parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso sa tuwing maririnig niya. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses at ngumiti muli. Oo naman anak, mana ka sa kanya. Matapang at matipuno. Isang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi. Umaasang balang araw ay maniniwala na rin siya. Ang totoo, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano mo ipapaliwanag sa isang inosenteng bata ang isang halimaw? Talaga po ma? Lalong nagliwanag ang mukha ni Akil. Sana makilala ko na siya balang araw. Parang may pumiga sa puso ni Akila. Bago pa siya makasagot, may kumatok sa kanilang pinto. Tao po. Si Manong Ben po. Sigaw ni Akil at mabilis na tumakbo para pagbuksan ng matanda. Si Manong Ben, ang matandang katiwala na tumulong sa kanyang tumakas noon. Ang naging tatay-tatayan niya at lolo-lolohan ni Akil dito sa Cagayan. May dala itong isang supot ng pandesal at isang nakarolyong papel. O apo, hetong paborito mo. Sabi ng matanda sabay abot ng tinapay kay Akil. Akila, may maganda akong balita sa inyo. Ano po iyon, Manong? Tanong ni Akila habang pinaghahandaan ito ng kape. Inilatag ni Manong Ben ang nakarolyong papel sa mesa. Isa itong poster. May darating na malaking medical mission dito sa baryo natin sa Sabado. Mula pa sa Maynila. Libreng check-up, libreng gamot. May mga espesyalista pa raw. Malaking tulong ito sa ating lahat. Napangiti si Akila sa narinig. Napakagandang balita nga po niyan, Manong. Kailangan na nga pong mapatingnan yung ubo ni Akil.
Kaya nga naisip ko kayo agad, sabi ni Manong Ben. Sabi sa poster, ang nag-sponsor daw ay isang malaking kumpanya. Del Real Corporation daw ang pangalan. Sa isang iglap, nabitawan ni Aquila ang hawak na tasa. Mabuti na lang at nasalo niya ito bago pa man bumagsak sa sahig. Ngunit ang tunog ng nagbanggaang porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina. Del Real, isang pangalan, isang apelyido. Ngunit para kay Aquila, isa itong sumpa, isang multo. Ayos ka lang anak? Nag-aalalang tanong ni Manong Ben. Oo po, Manong. Nabigla lang po ako. Pilit niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagkataon lang po siguro. Marami namang Del Real sa Pilipinas. Siguro nga. Sang-ayon ng matanda. Hindi napapansin ang pamumutla sa mukha ni Aquila. Sige na, aalis na rin ako. Huwag ninyong kalimutan sa Sabado ha. Isama mo na si Aquil. Malaking pagkakataon ito. Tumango lang si Aquila. Hindi na makapagsalita. Pagkaalis ni Manong Ben, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kusina. Ang sinangag na niluluto niya ay nagsisimula ng masunog. Pero wala siyang pakialam. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Pinulot niya ang poster. Ang kanyang mga mata ay nanginginig habang binabasa ang malalaking letra. Del Real Corporation, a Mission of the Heart. At sa ibaba, sa kanang sulok, may isang maliit na litrato. Isang lalaking nakatalikod na nakatingin sa mga batang tinutulungan ng kanilang foundation. Hindi makita ang buong mukha, malabo. Ngunit kahit anong gawin niyang pagkumbinsi sa sarili na nagkakamali lang siya, hindi niya maitatanggi ang kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan nang makita niya ang mga mata ng lalaki sa litrato. Ang mga matang iyon, malamig, matalim, mapang-angkin. Ang mga matang bumibisita sa kanyang mga bangungot gabi-gabi. Nabitawan niya ang poster. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi maari. Hindi umalis ang titig ni Aquila sa poster na nakakalat sa sahig. Ang bawat letra ng pangalang Del Real ay parang nagliliyab na bakal na pumapaso sa kanyang mga mata. Kailangan nilang umalis. Ngayon na. Iyon ang unang pumasok sa kanyang isip. Ang likas na reaksyon na isiniksik ng takot sa kanyang sistema sa loob ng 10 taon. Ang tumakbo, magtago, maglaho na parang bula. Pero saan sila pupunta? Ang baryong ito na ang nagsilbing kanlungan nila. Ang mga tao dito ang naging pamilya nila. Paano niya ipapaliwanag kay Aquil na kailangan na naman nilang iwan ang lahat dahil lang sa isang piraso ng papel? Kinahapunan, hindi mapakali si Aquila. Nagpaalam siya kay Aquil na maglalakad-lakad lang muna siya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pamilyar na daan patungo sa ilog, kung saan madalas silang maglaro ng kanyang anak. Umupo siya sa isang malaking bato sa tabi ng pampang. Ang mahinang agos ng tubig ay tila bumubulong sa kanya. Naalala niya ang gabing tumakas siya. Ang takot na nararamdaman niya habang tumatalon mula sa mataas na pader ng mansyon. Ang tulong ni Manong Ben na naghihintay sa kanya sa labas. Naalala niya ang sinabi nito bago sila tuluyang maghiwalay ng landas pansamantala. Huwag kang lilingon, Aquila. At tandaan mo, balang araw, kakailanganin mong huminto sa pagtakbo. Dahil kung hindi, habang buhay kang magiging bilanggo ng iyong nakaraan. 10 taon na ang nakalipas, pero ang mga salitang iyon ay sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala. Napayuko siya at napasabunot sa kanyang buhok. Tama si Manong Ben. Pagod na siyang tumakbo, pagod na siyang matakot. Pero ang pagbabalik ng pangalang iyon ay parang pagbubukas ng isang sugat na akala niya ay naghilom na. Hindi siya ang taong iyon. Hindi siya ang may-ari ng Del Real Corporation. Imposible. Isang masamang pagkakataon lang ang lahat. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang masayang naglalaro si Aquil. Ngunit maya-maya, bigla itong napaubo. Isang tuyo
at malalim na ubo na ilang linggo na ring pabalik-balik. Lumapit si Akila at hinaplos ang likod ng anak. "Anak, okay ka lang?" "Okay lang po, Mama," sagot ng bata sa gitna ng pag-ubo. "Ma, yung mga doktor po ba sa Sabado, magagaling po sila? Yung parang sa TV?" Tumingin si Akila sa mga mata ng kanyang anak. Mga matang puno ng pag-asa at inosenteng pananabik. "Sabi po kasi ni Berto, may dala raw silang maraming gamot. Gagaling na po ba yung ubo ko, Ma? Para makasali na po ako sa habulan kina Berto." Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ng takot sa paligid ng puso ni Akila. Ano ang mas mahalaga? Ang sarili niyang takot o ang kalusugan ng kanyang anak? Ang mga multo ng kanyang nakaraan o ang kinabukasan ng nag-iisang anghel sa buhay niya? Lumuhod siya para magpantay sila ni Akil. Hinawakan niya ang mga pisngi nito. "Oo, anak, magagaling sila," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong determinasyon. "At pupunta tayo sa Sabado. Pangako, gagaling na ang ubo mo." Isang desisyon na ang kapalit ay panganib. Ngunit para kay Akil, haharapin niya ang lahat. Isa sa isip na lang niya na imposibleng makilala siya ng taong iyon. 10 taon na. Ibang-iba na siya sa payat at takot na dalagitang nakilala nito noon. Sa daan nila pauwi mula sa palengke kinabukasan, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Akila. Isang itim at makintab na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng kalsada ng kanilang baryo. Ang mga salamin nito ay maitim. Hindi mo makikita kung sino ang nasa loob. Bigla siyang kinabahan. Parang may mga matang nakatitig sa kanila mula sa loob ng sasakyan. Isang pakiramdam na pinagmamasdan sila. "Mama, ang ganda po ng kotse," bulong ni Akil. Hindi sumagot si Akila. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng anak at binilisan ang kanilang paglakad. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na ang anino ng nakaraan ay unti-unti nang gumagapang pabalik sa kanilang buhay. Dumating ang araw ng Sabado. Ang plaza ng baryo ay puno ng tao. Ang lahat ay masaya at nagpapasalamat sa biyayang dumating. Sinubukan ni Akila na isiksik ang sarili sa gitna ng maraming tao, umaasang magiging isa lamang siyang mukha sa karagatan ng mga taong naroon. Pinaupo niya si Akil sa isang bench habang siya ang pumipila para sa registration. Bawat segundong lumilipas, pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Panay ang sulyap niya sa paligid, hinahanap ang isang anino na kinatatakutan niya. Maya-maya, isang malakas na ugong ang narinig ng lahat mula sa kalangitan. Lahat ay napatingala. Isang puting helicopter ang dahan-dahang bumababa sa bakanteng lote sa tabi ng plaza. May logo ito sa gilid. Isang magarbong letrang D at R na magkadikit. Del Real. Naramdaman ni Akila na nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang gusto niyang hilahin si Akil at tumakbo palayo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Nang bumukas ang pinto ng helicopter, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na business suit ang unang lumabas. Ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Ang hangin na dala ng ilisi ng helicopter ay nagpatangay sa laylayan ng kanyang mamahaling coat at ginulo ang kanyang buhok. Pero nanatili siyang hindi matinag. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at kapangyarihan. Hindi siya tumitingin sa mga tao. Ang mga mata niya ay diretso ang tingin sa unahan, na para bang pag-aari niya ang buong lugar. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang suot na sombrero ni Akil ay tinangay nito at lumipad patungo sa direksyon ng lalaki. "Mama, yung sombrero ko!" sigaw ni Akil. Bago pa man makakilos si Akila, mabilis na tumakbo ang bata para habulin ang sombrero. Hindi nito napansin ang lalaking papalapit at doon,
Sa gitna ng nagkakagulong mga tao at sa ilalim ng ingay ng helicopter, naganap ang kinatatakutan ni Akila. Bumangga ang maliit na katawan ni Akil sa matitigas na binti ng lalaki. Napahinto ang lalaki. Dahan-dahan itong yumuko para tingnan ang batang nakabangga sa kanya. "Sorry po, sir," sabi ni Akil habang pinupulot ang kanyang sombrero. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Nakatitig lang ito sa mukha ni Akil. Isang titig na matagal, malalim, at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Akila. Kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita niya ang sandaling iyon nang ang mga mata ng lalaki ay dahan-dahang umangat mula sa mukha ni Akil. At nagtama ang kanilang mga paningin. 10 taon. Ngunit walang nagbago sa mga matang yon. Ang parehong lamig, ang parehong talim, ang parehong mapangangking tingin na minsan ay naging dahilan ng kanyang mga bangungot. At sa sandaling iyon, alam ni Akila na tapos na ang pagtatago. Natagpuan na siya ng kanyang halimaw, si Venom del Real. Ingay. Iyon ang unang napansin ni Venom del Real pagbaba niya ng helicopter. Ang magkahalong ingay ng sigawan ng mga tao, ng malakas na musika mula sa sound system at ng humihinang ilisi ng sasakyan sa kanyang likuran. Para sa kanya, lahat ng yon ay walang kabuluhan. Isang distraksyon. Ilang araw na siyang hindi mapakali. Ang kanyang isip ay parang isang bagyo na hindi mapatahimik. 2 araw ang nakalipas sa loob ng kanyang malamig at malawak na opisina sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Makati. Nakaupo siya sa kanyang leather na silya, nakatingin sa nag-iisang litrato na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Hindi ito litrato ng kanyang pamilya o ng kahit anong tropeyo ng tagumpay. Isa itong luma at medyo malabong litrato ng isang batang babae. Mga 15 taong gulang, nakasuot ng simpleng bestida at may takot sa mga mata. Isang litratong palihim niyang kinunan 10 taon na ang nakalipas. Ang nag-iisang alaala niya ng babaeng nag-iwan ng butas sa kanyang perpektong mundo. Ang babaeng tinakasan siya. Biglang tumunog ang kanyang pribadong linya. Isang numero na hindi rehistrado. Sinagot niya ito. "Del Real." Sagot niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng salamin sa bintana ng kanyang opisina. Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging isang digital na boses ang kanyang narinig. Halatang binago para hindi makilala. "Ang kahinaan mo ay nasa Cagayan. Alam na ng iyong ama. Gagawa na siya ng hakbang." Pagkatapos ng mga salitang iyon, naputol ang linya. Ibinalibag ni Venom ang telepono, ang kanyang ama. Ang taong nagturo sa kanya na ang lahat ng bagay, pati na ang tao, ay may katumbas na presyo. Ang taong hinding-hindi niya mapapatawad at ang kahinaan niya. Isa lang ang kahulugan niyon. Siya, si Akila, pagbabalik sa kasalukuyan, kaya siya narito. Hindi para sa publisidad ng medical mission, hindi para magpakitang gilas. Narito siya dahil sa isang babala. Narito siya para kumpirmahin kung totoo nga. At kung totoo man, para protektahan ang pag-aari niya. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga bodyguard ay mabilis na gumawa ng daan para sa kanya. Ang mga tao ay tumatabi. Ang iba ay humahanga. Ang iba ay naiilang sa kanyang presensya. Wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap. Isang pamilyar na mukha sa gitna ng daan-daang estranghero. At nangyari ang hindi niya inaasahan. Isang maliit na bagay ang bumangga sa kanyang mga binti. Isang batang lalaki na may suot na sombrero. "Sorry po, sir," sabi ng bata. Yumuko si Venom, handa nang magsalita. Ngunit natigilan siya nang makita niya ang mukha ng bata. Para siyang tumingin sa isang salamin na nagbalik sa kanya sa nakaraan. Ang hugis ng mukha, ang manipis na mga labi, ang kaparehong kilay, at higit sa lahat, ang mga mata, ang kanyang mga mata.
mga mata ng isang Del Real. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito pagkagulat. Ito ay kumpirmasyon. Isang anak. Mayroon siyang isang anak. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala. Ang ingay sa paligid ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang sariling puso. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahan, halos parang sa isang panaginip, iniangat niya ang kanyang tingin mula sa bata. Ang kanyang mga mata ay naglakbay, hinahanap ang ina nito. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ito, nakatayo, nakatitig sa kanya, ang kanyang munting ibon. 10 taon, nagbago ang hubog ng kanyang katawan, nagkaroon ng laman ang kanyang mga pisngi. Ang dati buhok na hanggang balikat ay mahaba na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata, walang nagbago sa mga mata nito, ang parehong mga mata na puno ng takot at pagsuway, ang babaeng tumakbo, ang babaeng hindi niya mahanap-hanap sa loob ng isang dekada. Ang ina ng kanyang anak, nasa harapan na niya ngayon. Humakbang si Venom. 1, 2, 3 hakbang. Bawat hakbang ay mabigat na para bang dinadala niya ang bigat ng 10 taong lumipas. Huminto siya sa mismong harapan nila. Ang kanyang anino ay bumabalot sa mag-ina. Hindi niya inalis ang kanyang titig kay Aquila. Ngunit ang kanyang mga salita ay para sa mga bodyguard na nasa likuran niya. Dalhin sila sa ligtas na lugar. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Aquila. Ang takot ay napalitan ng galit. Ang galit ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Aquila. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit matatag. Hinila niya ang bata sa likuran niya. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga. "Huwag na huwag mong hahawakan ang anak ko." Anak ko. Ang mga salitang yon ay tumama kay Venom na parang sampal, ngunit hindi niya ipinakita. Sa mundong kanyang ginagalawan, ang emosyon ay kahinaan. "Aquila," sabi niya. Ang pagbigkas niya sa pangalan nito ay malalim at puno ng kapangyarihan. Isang babala, isang utos. "Huwag mo akong subukan, hindi ngayon." Pero hindi natinag si Aquila. Ang tapang na nakikita niya ngayon sa mga mata nito ay bago. Mas lalo niya itong hinangaan, mas lalo niya itong ginusto. "Hindi kami sasama sa'yo." Pagmamatigas ni Aquila, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magluha sa galit at takot. Alam ni Venom na walang saysay ang pakikipag-usap. Lalo na dito, sa harap ng maraming tao. Ang bawat segundong lumilipas ay panganib. Kung alam ng kanyang ama ang tungkol sa kanila, siguradong may mga mata na ito sa paligid. Tumingin siya sa kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard. Isang tango lang ang kanyang ibinigay. Isang senyas. Mabilis na kumilos ang mga lalaki. "Huwag!" sigaw ni Aquila. Niyakap ng mahigpit si Aquil. Ngunit huli na ang lahat. Madali silang napalibutan. Walang nananakit. Walang dahas. Ngunit ang bawat kilos ay profesional at hindi maikakaila. Si Aquila ay parang isang leonang sinusubukang protektahan ang kanyang supling, ngunit laban sa isang buong hukbo. Ang huling nakita ni Venom bago sila tuluyang madala palayo ay ang mga mata ni Aquila. Mga matang puno ng pagkamuhi. Isang pagkamuhi na nakatuon lahat sa kanya. Tumalikod si Venom at naglakad pabalik sa helicopter. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa. Sa labas, siya pa rin ang makapangyarihang si Venom del Real. Malamig. Walang pakialam. Pero sa loob, sa isang lugar na walang sino man ang nakakakita, isang kakaibang pakiramdam ang nagsisimulang mabuhay. Hindi ito pagsisisi, hindi pa. Ito ay ang pakiramdam ng isang taong sa wakas ay nabawi ang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanya. At wala na siyang planong pakawalan pa ito. Ang lugar ay paraiso. Iyon ang unang naisip ni Aquila nang sapilitan silang ipasok sa isang malaking villa sa loob ng isang mamahaling resort.
Ang mga pader ay gawa sa salamin. Tanaw na tanaw ang perpektong asul na karagatan. Ang kama ay malambot. Ang mga gamit ay moderno. At naamoy pa niya ang alat ng hangin mula sa malawak na terrace. Ngunit para kay Akila, ang lugar ay isang kulungan. Isang napakagandang hawla na gawa sa ginto. "Mama, nasaan po tayo?" tanong ni Akil. Ang boses ay bahagyang nanginginig habang mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala, anak. Magiging okay din ang lahat," bulong ni Akila. Kahit na ang sarili niya ay hindi naniniwala sa mga salitang yon. Nang maiwan na sila sa loob, ang una niyang ginawa ay subukang buksan ang pinto. Nakalak. Tumingin siya sa terrace, masyadong mataas para talunin. Paglabas niya para sumilip sa pasilyo, 2 lalaking nakasuot ang agad na huumarang sa kanyang daraanan. Magalang ngunit matatag. "Kumpirmado," bilanggo sila. Bumalik siya sa loob. Ang kanyang puso ay malakas na dumadagundong sa galit at kawalan ng pag-asa. Niyakap niya si Akil. "Dito ka lang sa tabi ko, anak. Huwag kang aalis." Hindi nagtagal. Narinig nila ang tunog ng keycard at bumukas ang pinto. Pumasok si Venom. Nag-iisa. Hinubad niya ang kanyang coat at ipinatong sa isang silya na para bang pag-aari niya ang lugar, na para bang normal lang ang lahat ng ito. "Mag-uusap tayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang utos. "Wala tayong dapat pag-usapan." Mabilis na sagot ni Akila. Itinayo ang sarili sa pagitan ni Venom at ng kanyang anak. "Bakit mo kami dinala dito? Pakawalan mo na kami." Hindi siya pinansin ni Venom. Tumingin ito sa paligid ng villa. "May padating na pagkain. Pwede kayong mamili ng kahit anong gusto ninyo." Ang pagwawalang bahala nito sa kanyang mga tanong ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Akila. "Hindi kami kakain ng kahit anong galing sayo. Ang gusto namin ay umalis dito." Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at hindi mabasa. "Hindi pwede." "At bakit hindi?" "Dahil nasa panganib kayo." Simpleng sagot nito. "Kailangang manatili ninyo dito, kasama ako. Iyon lang ang paraan para maging ligtas kayo." Natawa si Akila, isang tawang walang bahid ng saya, isang tawang puno ng pait. "Ligtas?" paulit niya. "Ligtas! Venom, baka nakakalimutan mo. Ang pinakapanganib na lugar para sa amin ay ang tabi mo." Ang bawat salita ay parang lasong lumabas sa kanyang bibig, dala ang 10 taon ng kinimkim na sakit at takot. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Venom, ang tanging senyales na tinablan ito sa kanyang sinabi. Pero bago pa man ito makasagot, isang maliit na boses ang bumasag sa kanilang tensyon. "Ginoo." Napatingin silang dalawa kay Akil na nakatayo sa likuran ni Akila. Namumula ang mga mata ng bata, halatang pinipigilan ang pag-iyak. "Bakit niyo po pinapaiyak si Mama?" Ang inosenteng tanong ay parang isang malakas na suntok na tumama sa dibdib ni Venom. Natigilan ito. Parang isang estatwa. Ang lahat ng awtoridad at kapangyarihan sa kanyang tindig ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Akila dati sa kanya. Pagkalito. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Isa sa mga bodyguard ang nag-anunsyo na dumating na ang room service. Ipinasok ng isang waiter ang isang cart na puno ng pagkain. Habang inaayos nito ang mga plato sa mesa, tila natapilok ito sa paa ng carpet. Nawalan ito ng balanse. Ang cart ay tumagilid. Isang pitzel ng mainit na kape ang direktang nahuhulog sa direksyon kung saan nakatayo si Akil. Napasigaw si Akila. "Akil!" Ngunit mas mabilis ang anino. Mas mabilis si Venom. Sa isang iglap, isang malaking katawan ang humarang sa bata. Narinig ni Akila ang isang sumitsit na tunog.
kasunod ng isang impit na ungol ng sakit. Nang bumalik sa normal ang lahat, nakita niya si Akil na ligtas at walang galos. Nakatayo sa harapan nito si Venom, ang likod ay nakaharap sa kanya. Ang puting manggas ng kanyang damit ay basang-basa ng maitim na likido at mula sa braso nito, umuusok ang singaw. Ibinaba ni Venom ang kanyang braso na nagsilbing panangga. Ang balat nito, mula sa siko hanggang sa pulso, ay namumula na. Napatanga si Akila. Nakalimutan kung paano huminga. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Ang halimaw na kinatatakutan niya ay sinunog ang sarili para iligtas ang kanyang anak. Sakit! Iyon ang naramdaman ni Venom. Isang matalas at kumakagat na sakit sa kanyang braso. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala. Kumpara sa gulat na nakita niya sa mga mata ng waiter bago ito tuluyang makabawi at paulit-ulit na humingi ng tawad. Hindi iyon aksidente. Alam niya. Nararamdaman niya sa kanyang bituka. Ang pagkatapilok ay masyadong peke. Ang pagbagsak ng pitzel ay masyadong tiyempo. Palabasin niyo siya. Utos ni Venom sa kanyang mga bodyguard. Ang kanyang boses ay delikadong kalmado. Hindi niya tiningnan ang waiter. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang lalaki sa kanyang harapan. Ayos ka lang ba? Tanong niya at nagulat siya sa sarili niyang boses. May kaunting panginginig. Isang emosyon na hindi niya pinahihintulutang lumabas. Dahan-dahang tumango si Akil. Ang mga mata nito ay malaki at bilog. Nakatitig sa namumulang braso ni Venom. Nang makaalis na ang waiter at ang mga bodyguard, naiwan na naman silang tatlo sa nakakabinging katahimikan. Nakita niya si Akila na nakatayo lang doon. Ang muka ay isang maskara ng pagkalito. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Tinalikuran niya sila at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ng dagat habang pinipigilan ang sakit na nararamdaman. Hindi lang sakit mula sa paso, kundi sakit mula sa katotohanang muntik nang mapahamak ang kanyang anak sa mismong harapan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at mabilis na nag-type ng mensahe sa kanyang pinuno ng seguridad. Imbestigahan ng waiter. Alamin kung sino ang nagpapasok sa kanya. Gusto ko ng sagot. Ngayon, ang kanyang ama. Ang galaw na ito ay may tatak ng kanyang ama. Walang awa. Walang pakialam kung sino ang madadamay. Napapikit siya ng mariin. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang ilayo sila Akila. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang manatili sa tabi niya. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag sa isang babaeng ang tingin sa kanya ay isang halimaw? I will not hurt you. Hindi kita sasaktan. Mga salitang gusto niyang sabihin. I am here to protect you. Narito ako para protektahan ka. Mga salitang hindi kayang lumabas sa kanyang bibig dahil ang mga salita ay madali. At alam niyang walang kahit anong salita ang makakapagbura sa ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. Mula sa refleksyon sa salamin ng bintana, nakita niya ang bawat galaw sa silid. Nakita niya si Akila na dahan-dahang lumuhod para yakapin si Akil. Tinitingnan kung may kahit anong galoos ang bata. Nakita niya ang pag-aalala at pagmamahal sa mukha nito. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa dibdib. Inggit. Ganoon dapat siya tingnan ng sarili niyang ina. Ngunit ang tanging nakikita niya sa mga mata nito noon ay takot. Takot para sa kanyang asawa. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at naglakad palayo, papunta sa kabilang dulo ng silid. Narinig niyang may binuksan itong drawer. Maya-maya, naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Humarap ka. Ang boses ni Akila ay mahina, ngunit may diin. Dahan-dahan siyang humarap. May hawak itong first aid kit. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ito nagsalita. Kinuha nito ang kanyang kamay at dahan-dahang sinimulang linisin ang paso gamit ang gasa at maligamgam na tubig. Ang bawat dampi ng kamay nito sa kanyang balat ay parang kuryenteng gumagapang sa kanyang buong katawan. 10 taon.
10 taon siyang nangulila sa haplos na ito, isang haplos na minsan niyang inangkin sa paraang mali. Napatingin siya sa mukha nito. Nakayuko ito, ang buong atensyon ay nasa ginagawa. Ang mahahabang pilikmata nito ay nagbibigay anino sa kanyang mga pisngi. Ang mga labi nito ay nakatikom. Napakaganda pa rin niya. Mas lalo pa siyang gumanda. Ang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng isang lakas at katatagan na wala noon. Nang matapos nitong lagyan ng ointment at benda ang kanyang braso, akma na itong aalis. Ngunit hinawakan niya ang kamay nito. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Akila, simula niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang intensyon. Manatili kayo rito. Huwag kayong aalis. Magtiwala ka sa akin. Isang salita. Magtiwala. Ang salitang alam niyang wala siyang karapatang hilingin. Hinila ni Akila ang kanyang kamay. Bakit ko gagawin yon? Tanong nito. Ang pader sa pagitan nila ay muling tumataas. Dahil ba niligtas mo ang anak ko? Salamat. Pero hindi noon nabubura ang lahat ng ginawa mo. Isang mensahe ang biglang pumasok sa kanyang cellphone. Binuksan niya ito habang nakatitig pa rin kay Akila. Nang makita niya kung ano ang nasa screen, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isa itong litrato, isang litratong kuha mula sa malayo. Si Akil na naglalaro sa terrace kanina. At sa ibabaw ng litrato, may isang pulang bilog na nakapalibot sa ulo ng kanyang anak. Sa ilalim, may isang maikling mensahe. Hindi mo siya kayang protektahan. Ang larawan sa cellphone, ang pulang bilog, ang mga salitang nagbabanta. Para kay Akila, ang lahat ng iyon ay kumpirmasyon ng kanyang pinakamatinding takot. Hindi sila ligtas at ang lalaking nasa harapan niya, sa kabila ng ginawa nitong pagligtas kay Akil, ay ang sentro ng lahat ng panganib na ito. Habang nakatitig si Venom sa kanyang cellphone, ang mukha nito ay nagbago. Ang dating kalmado at mapangkontrol na anyo ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na halos mukhang takot. Ngunit hindi naniwala si Akila. Para sa kanya, isa lang itong palabas. Pakana mo ba ang lahat ng ito? Akusa niya ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kaba. Tinatakot mo ba kami para sumunod sa gusto mo? Para bumalik ako sa'yo? Hindi sumagot si Venom. Dahan-dahan itong ibinaba ang cellphone. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nito ay parang dalawang nagbabagang uling. Kailangan nating umalis dito, sabi nito sa mahina ngunit madiin na boses. Hindi na tayo ligtas dito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Akila, for once, just listen to me. Tumaas ang boses nito. Ang frustration ay malinaw na maririnig. Hindi ito laro. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang bumukas ang pinto ng terrace. Pareho silang napalingon. Isang anino ang pumasok sa silid. Manong Ben, gulat na sabi ni Akila. Ang matandang lalaki ay hingal na hingal. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Akila, salamat sa Diyos at ayos lang kayo. Manong, paano po kayo nakapasok dito? Tanong ni Akila habang mabilis na lumalapit dito. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Manong Ben. Ang mga mata nito ay nakatuon sa lalaking nakatayo sa gitna ng silid. Venom, sabi ni Manong Ben. At sa paraan ng pagbigkas niya sa pangalan, alam ni Akila na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Natigilan si Akila. Paano? Paano nagkakilala ang dalawang tao mula sa magkaibang mundo niya? Tumingin si Venom kay Manong Ben at sa unang pagkakataon nakita ni Akila ang paggalang at kaunting sakit sa mga mata ng bilyonaryo. Tito Ben, sagot ni Venom. Tito? Naramdaman ni Akila na parang umiikot ang kanyang paligid. Ang lahat ng piyesa ng kanyang buhay na akala niya ay naiintindihan niya ay biglang nagkagulo. Akila anak, patawarin mo ako. Nagsimulang magsalita si Manong Ben.
Ang mga mata ay nag-uumpisang mamasa. May mga bagay na kailangan kang malaman. Umiling si Akila, tumatangging maniwala sa kanyang naririnig. Hindi ko po maintindihan. Ang kapatid ko. Huminga ng malalim si Manong Ben. Ang kapatid ko ay si Althea, ang ina ni Venom. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng silid. Kau kwa Venom? Manong Ben, ang taong tumulong sa kanyang tumakas, ay tiyuhin ng lalaking tinakasan niya? Hindi lang ako simpleng katiwala sa mansyon noon, Akila. Inutusan ako ng kapatid ko na magtrabaho doon para bantayan ka, para bantayan siya, sabi ni Manong Ben, sabay tingin kay Venom. Alam ng ina mo ang ginawa ng iyong ama. Alam niyang binili ka niya na parang isang bagay at labis niya iyong pinagsisihan. Hindi niya kayang suwayin ang asawa niya, pero sa abot ng kanyang makakaya, sinubukan kanyang protektahan. Hinalungkat ni Manong Ben ang kanyang bulsa at may inilabas na isang luma at lukot na sulat. Iniabot niya ito kay Akila. Nanginginig ang mga kamay ni Akila habang binubuksan ito. Sulat kamay ito ng isang babae. Hija, patawad, patawad kung hinayaan kong mangyari ito sa'yo sa ilalim ng aking pamamahay. Ang aking anak ay produkto ng isang pagpapalaking walang pagmamahal. Tinuruan siyang angkinin ang lahat ng gusto niya. Ngunit hindi siya tinuruang magmahal. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan, pero kaya kong bigyan ka ng pagkakataong makatakas. Tutulungan ka ng aking kapatid, si Ben. Tumakbo ka, magtago ka, at sana, balang araw, mapatawad mo ang aking anak sa kanyang pagkakasala. Althea del Real na payuko si Akila. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod nang pumatak sa papel. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng galit na kanyang kinimkim, ay biglang nagbago ng anyo. Ang medical mission, nagpatuloy si Manong Ben. Hindi ito kagagawa ni Venom. Ito ay patibong. Isang patibong na ginawa ng kanyang ama para palabasin ka, para kunin ang bata. Nalaman ni Venom ang plano, kaya siya pumunta rito. Hindi para kunin ka pabalik, Akila, kundi para iligtas kayo. Itinaas ni Akila ang kanyang nangingilid na mga mata. Tumingin siya kay Venom. Ang lalaking nakatayo roon ay hindi na ang halimaw mula sa kanyang mga panaginip. Nakikita niya ngayon ang isang lalaking biktima rin. Isang lalaking desperadong sinusubukang itama ang isang pagkakamaling hindi lang siya ang may gawa. Pumasok si Akil sa eksena. Nagtataka kung bakit umiiyak ang kanyang ina at kung sino ang bagong dating. Huwag kayong mag-alala. Nakahanap na ako ng paraan para makaalis tayo ng hindi napapansin, sabi ni Manong Ben. Pero kailangan na nating kumilos ngayon. Tumingin si Manong Ben kay Akila. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Magtiwala ka sa kanya, Akila. Kahit ngayon lang, para sa kapakanan ng anak mo. Katahimikan, iyon ang namayani sa silid pagkatapos ng revelasyon ni Manong Ben. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan nila kanina. Nakatitig lang si Akila sa kawalan. Ang sulat ni Althea del Real ay nanginginig pa rin sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buong mundo, ang pundasyon ng kanyang galit at takot sa loob ng 10 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Si Venom ay hindi lang ang kanyang halimaw. Isa rin itong biktima. Ang kanilang nakaraan ay hindi lang simpleng kwento ng isang mayaman na lalaki at isang pobreng babae. Ito ay isang masalimuot na web ng kasalanan na hinabi ng isang henerasyong mas nauna sa kanila. Aalis na tayo, muling sabi ni Manong Ben. Binabasag ang katahimikan. May bangka akong inihanda sa pribadong daungan sa likod ng resort. Doon tayo dadaan. Tumingin si Venom sa kanyang tiyuhin. Salamat na tito. May paggalang at pasasalamat sa kanyang boses. Pagkatapos ay bumaling siya kay Akila. Ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon
ay walang bahid ng pagmamataas o pag-aangkin. Ang nakita ni Aquila ay isang bagay na mas totoo, pag-aalinlangan, at isang pakiusap na hindi masabi ng kanyang mga labi. Napabuntong hininga si Aquila. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay nakakapit sa binti ni Manong Ben, halatang naguguluhan sa nangyayari. Para kay Akil. Ang lahat ng ito ay para kay Akil. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, sasama kami. Isang halos hindi mapansing ginhawa ang gumuhitit sa mukha ni Venom. Sa sumunod na mga minuto, kumilos sila na parang isang team. Isang kakatwang alyansa na nabuo dahil sa iisang panganib. Ipinakita ni Manong Ben ang blueprint ng resort sa cellphone nito. Dito, turo ni Venom sa isang service exit sa mapa. Dito tayo dadaan. Mas kaunti ang gwardiya rito. Aquila, pamilyar ka sa lugar na ito. Alam mo ang mga pasikot-sikot sa labas ng resort. Nagulat si Aquila sa sinabi niya. Kinikilala nito ang kanyang kaalaman. Oo, may malapit na sapa doon. Pwede tayong dumaan sa gilid noon para hindi tayo makita mula sa kalsada. Habang nagpaplano sila, naramdaman ni Aquila ang unti-unting pagbabago sa hangin sa pagitan nilang dalawa ni Venom. Hindi na sila dalawang magkaaway. Sila ay dalawang magulang na sinusubukang iligtas ang kanilang anak. Nang gabing iyon, habang naghihintay sila sa tamang oras para umalis, lumabas si Aquila sa terrace para magpahangin. Sumunod si Venom. Tumayo ito sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa madilim na karagatan. Patawad! Biglang sabi ni Venom. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na tinatangay ng hangin. Natigilan si Aquila. Hindi niya inaasahan na maririnig ang salitang iyon mula sa kanya. Sa lahat ng ginawa ko. Sa'yo. 10 taon na ang nakalipas. Wala akong karapatan. Bata pa ako noon. Tanga. Ang tanging alam ko lang ay kung paano kumuha, hindi kung paano magbigay. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay halatang pinaghirapan niyang ilabas. Itinuro sa akin ng aking ama na ang pagmamahal ay isang transaksyon, na ang lahat ay nabibili. Iyon ang aking pinaniniwalaan. Pero nang umalis ka, doon ko nalaman na mali siya. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera at isa ka na roon. Tumingin si Aquila sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na kasing lalim ng karagatan sa kanilang harapan. Hindi ko alam kung paano magmahal, Aquila. Pag-amin niya. Hindi nila itinuro sa akin iyon. Hindi alam ni Aquila kung ano ang sasabihin. Ang puso niya ay naguguluhan. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Awa? Pag-unawa? Maya-maya, lumabas si Akil sa terrace. Kinukusot ang kanyang mga mata. Halatang bagong gising. Lumapit ang bata sa kanila. Hindi ito nagsalita. Sa halip, ginawa nito ang isang bagay na nagpatigil sa mundo nilang dalawa. Inilagay ni Akil ang kanyang kaliwang kamay sa ibabaw ng kamay ni Aquila. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng kamay ni Venom na may benda. Ayoko na po kayong mag-away, sabi ng bata sa mahinang boses. Nagkatinginan si Aquila at Venom sa ibabaw ng ulo ng kanilang anak. Sa sandaling iyon, wala nang nakaraan, wala nang kasalanan. Tanging ang mainit na palad ng isang inosenteng bata na nag-uugnay sa kanila. Isang marupok na tulay ang nabuo sa pagitan ng kanilang dalawang nasirang mundo. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa loob ng villa. Pagkatapos, namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong resort ay binalot ng biglaang kadiliman. Ang tanging liwanag na natira ay ang malamlam na sinag ng buwan. Kasabay ng pagkawala ng kuryente ay ang pagkawala ng lahat ng signal sa kanilang mga cellphone. Naputol ang kanilang koneksyon sa labas ng mundo. Nandito na sila, sabi ni Venom. Ang kanyang boses
ay biglang naging matigas at alerto. Mabilis niyang hinila si Akila at Akil palayo sa salaming pinto ng terrace. "Tito Ben!" Lumabas si Manong Ben mula sa kadiliman. May hawak na flashlight. Nagsimula na. Pinutol nila ang lahat. Narinig nila ang mga yabag sa labas ng kanilang villa. Mabilis. Marami. "Sa likod, bilis!" Utos ni Venom. "Stick to the plan." Kadiliman. Iyon ang bumalot sa kanila. Isang kadilimang hindi lang dahil sa pagkawala ng kuryente, kundi dahil sa panganib na gumagapang sa bawat sulok ng villa. "Dito!" Bulong ni Manong Ben. Itinuturo ang daan gamit ang kanyang flashlight. Hawak ni Akila ang kaliwang kamay ni Akil, habang si Venom naman ang nasa likuran nila. Nagsisilbing bantay. Ang bawat kaluskos, bawat anino, ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang dating paraiso ay naging isang maze ng kamatayan. Ayon sa plano, dadaan sila sa service exit sa kusina. Paglabas doon, tatahakin nila ang madamong bahagi sa gilid ng resort patungo sa sapa na sinasabi ni Akila. Nang makarating sila sa kusina, tahimik ngunit mabilis silang kumilos. Maingat na binuksan ni Venom ang pinto ng service exit. Sumalubong sa kanila ang sariwang hangin ng gabi at ang tunog ng mga kuliglig. Ngunit kasama noon ay ang pakiramdam na pinagmamasdan sila. "Manatili kayong malapit sa pader," utos ni Venom. Sinunod nila. Gumapang sila sa gilid ng gusali. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang puso ni Akila ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang mahigpit na hawak ng maliit na kamay ni Akil sa kanya. Malapit na sila sa dulo ng gusali kung saan nagsisimula ang kakahuyan. Ilang metro na lang at makakatakas na sila. Halos nandoon na Hindi na natapos ni Venom ang kanyang sasabihin. Biglang umilaw ang malalakas na flashlight mula sa kakahuyan, diretsong nakatutok sa kanila. Nasabing sila. "Takbo!" Sigaw ni Venom. Nagsimula ang kaguluhan. Hinila ni Akila si Akil at tumakbo sila, kasunod ni Manong Ben. Palayo sa mga ilaw. Narinig nila ang sigawan at mabilis na mga yabag ng mga humahabol sa kanila. "Sa kaliwa! Sa sapa!" Sigaw ni Akila. Sinusubukang tandaan ang daan sa gitna ng takot. Habang tumatakbo sila sa madamong bahagi, naramdaman ni Akila na tila may sumusunod sa kanila nang mas malapit kaysa sa iba. Isang anino na mas mabilis. Bigla, isang anino ang humarang sa kanilang daraanan. Isang pamilyar na anino na nagpatigil sa paghinga ni Akila. Ang kanyang ama-amahan. "Akila," sabi ng lalaki. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino. Ngunit ang boses ay puno ng kasakiman. "Sumama ka sa akin. May naghihintay na malaking pera para sa'yo at para sa bata." "Wala kang hiya!" Sigaw ni Akila. Hinila si Akil sa likuran niya. "Huwag kang lalapit sa kanila!" Sigaw ni Manong Ben. Humarang sa pagitan ni Akila at ng kanyang ama-amahan. Ngunit isa itong patibong. Isang diversion. Habang ang atensyon nilang lahat ay nakatuon sa lalaking nasa harapan, hindi nila napansin ang isa pang anino Mino na tahimik na gumapang mula sa kanilang gilid. Sa isang mabilis at sanay na kilos, hinablot ng aninong yon ang braso ni Akil. "Mama!" Ang sigaw na yon ay parang isang punyal na bumaon nang diretso sa puso ni Akila. Bago pa man siya makakilos, ang bata ay mabilis nang kinaladkad palayo. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak habang unti-unti itong nilalamon ng kadiliman. "Akil!" Ang sigaw ni Akila ay puno ng desperasyon at sakit. Binitawan niya ang lahat at tumakbo para habulin ang kanyang anak. Ngunit hinarang siya ng kanyang ama-amahan. "Hindi ka aalis!" Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na biglang umandar. Ang mga headlight nito ay sumilaw saglit.
Sapat na para makita niya ang kanyang anak na sa pilitang isinasakay sa isang itim na van. "Bitawan mo ako!" Sigaw niya, buong lakas na nagpupumiglas. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gabi. Natigilan ng lahat. Ang lalaking nakahawak kay Aquila ay biglang nanghina at bumagsak sa lupa. Sa likuran nito, nakatayo si Venom, may hawak na baril. Ang usok ay nagmumula pa sa dulo nito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit huli na ang lahat. Narinig nila ang mabilis na pag-arangkada ng van. Ang tunog ng makinan nito ay unti-unting humina at naglaho sa gitna ng gabi. Nawala na. Nawala na ang kanyang anak. Napaluhod si Aquila sa damuhan. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kaluluwa. Ang sigaw na gusto niyang ilabas ay nanatili lang sa kanyang lalamunan. Walang tunog, walang luha. Tanging isang nakakabininging katahimikan sa loob ng kanyang puso. Lumapit si Venom. Ang kanyang mukha ay maskara ng pagkatalo. Tumingin siya sa babaeng nakaluhod sa lupa, sa kawalan. Ang mundo niya ay gumuho. Ang nag-iisang rason kung bakit siya lumalaban, kung bakit siya nagtitiis, ay kinuha mula sa kanya. Lahat ay nawala. Ang katahimikan pagkatapos ng pagkawala. Para kay Venom, iyon ang pinakamatinding parusa. Ang katahimikan ni Aquila habang nakaluhod ito sa damuhan. Ang mga mata ay walang laman, nakatitig sa daan kung saan huling nakita ang itim na van. Para siyang isang basag na manika. Ang lakas at tapang na nakita niya kanina ay biglang naglaho, ninakaw kasama ng kanilang anak. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang malamig na galit ng isang negosyanteng natalo sa isang deal. Ito ay mainit. Primal. Ang galit ng isang ama na nabigong protektahan ang kanyang sariling dugo. Anak ko. Kinuha nila ang anak ko. Dalhin niyo siya sa loob. Utos niya sa kanyang mga bodyguard. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi niya makilala. Binuhat ng mga tauhan niya si Aquila na parang isang panaginip lang ang lahat. Hindi ito pumalag. Naiwan si Venom na nakatayo sa kadiliman. Sa ilalim ng buwan, hindi na siya ang makapangyarihang CEO ng Del Real Corporation. Isa lang siyang lalaking nabigo, pero hindi nagtagal ang sandaling iyon. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas matalas. Determinasyon. Naglakad siya pabalik sa resort. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito. Ngayon, makikita ng kanyang ama kung ano ang kaya niyang gawin kapag ginalit siya ng husto. Ginamit nila ang isang function room ng resort bilang kanilang makeshift war room. Sa loob ng kalahating oras, ang dating tahimik na silid ay napuno ng mga laptop na sabay-sabay na umilaw, mga satellite phone at mga mapa ng buong probinsya na nakalatag sa malaking mesa. Gusto kong malaman ang lokasyon ng lahat ng pribadong daungan at abandonadong bodega sa buong rehiyon. Now! Utos niya sa kanyang mga tauhan. I-trace niyo ang lahat ng sasakyang pumasok at lumabas sa lugar na ito sa nakalipas na 2 oras. I don't care how you do it! Nakatayo si Manong Ben sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Si Aquila naman ay nakaupo sa isang silya, nakabalot sa isang kumot. Ang titig ay blanko pa rin. Lumapit si Venom sa kanya. Lumuhod siya sa harapan nito para magpantay ang kanilang mga mata. Aquila, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Hindi pa tapos ang laban. Makinig ka sa akin. Ibabalik natin siya. Hindi ito sumagot. Napabuntong hininga si Venom. Tumayo siya at kinuha ang isang bagay mula sa mesa, ang sombrerong nahulog ni Aquil kanina. Dahan-dahan niya itong inilagay sa mga kamay ni Aquila.
Nang maramdaman ni Akila ang pamilyar na tela, dahan-dahan siyang yumuko, niyakap niya ang sombrero, at doon, sa wakas, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit. Hinayaan siya ni Venom. Alam niyang kailangan nitong ilabas ang lahat. Maya-maya, tumigil siya sa pag-iyak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Ngunit wala na ang blangkong titig. Napalitan ito ng apoy, isang matigas na determinasyon. Ano ang plano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay paos, ngunit matatag. Sa sandaling iyon, nakita ni Venom ang babaeng hinangaan niya. Ang babaeng hindi sumusuko. Tumunog ang isa sa mga telepono. Isang video call mula sa isa sa mga kasosyo ng kanyang ama na kanyang tinawagan at tinakot kanina. Del Real, sagot ni Venom. Inilagay sa speaker mode. Batares ang pangalan niya, sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Ang dating katiwala ng iyong ama. Siya ang namumuno sa operasyon. Mayroon silang abandonadong daungan ng mga mangingisda sa hilagang bahagi. Doon nila dinadala ang mga kargamento. Isang satellite image ang lumabas sa malaking screen. Isang luma at halos gibagibang daungan sa tabi ng dagat. Sir, masyadong malaki ang lugar. Mahihirapan tayong hanapin kung saang gusali nila dinala ang bata. Sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man makasagot si Venom, nagsalita si Akila. Alam ko ang lugar na yan, sabi niya, lumapit sa screen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinuturo ang isang partikular na bahagi ng mapa. Diyan dati nagtatrabaho ang ama-amahan ko at alam ko ang isang lihim na daanan sa likod ng bodega na yan. Isang daanan na hindi nila alam. Nagkatinginan silang lahat. Ang babaeng akala nila ay biktima lang ay biglang naging susi sa kanilang misyon. Tumingin si Venom kay Akila. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong paghanga at paggalang. Hindi na niya ito nakikita bilang ang babaeng kanyang sinaktan noon. Nakikita niya ngayon ang kanyang kapareha, ang ina ng kanyang anak. Maghanda kayo, utos ni Venom sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Akila. Ang kanyang mga mata ay nangangako. Ihahatid natin pabalik ang anak natin, anuman ang mangyari. Ang hangin sa abandonadong daungan ay mabigat, amoy kalawang, nabubulok na kahoy at alat ng dagat. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa nag-iisang poste na patay-sindi, nagbibigay ng mga gumagalaw at nakakatakot na anino sa paligid. Tahimik na gumapang si Akila, kasunod si Venom at ang kanyang pinakamagagaling na tauhan. Ang bawat hakbang ay pinag-aralan. Ang bawat tunog ay pinakikinggan. Itinuro niya ang isang maliit at halos natatabunan ng pinto sa likod ng pinakamalaking bodega. Diyan, palaging nakabukas yan. Walang ingay silang nakapasok. Ang loob ng bodega ay mas madilim, amoy alikabok at langis. May iilang bumbilya na nakasabit, sapat lang para makita nila ang mga naglalakihang kahon at lumang makinarya. Narinig nila ang mga boses mula sa isang maliit na opisina sa itaas na palapag. Nasaan si Akil? Bulong ni Akila. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sumenya si Venom sa kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at palibutan ng lugar. Pagkatapos ay tumingin siya kay Akila. Manatili ka sa likod ko. Dahan-dahan silang umakyat sa bakal na hagdanan. Sa bawat baitang mas lumilinaw ang mga boses. At isa sa mga boses na yon ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Venom, ang kanyang ama. Nang makarating sila sa itaas, sumilip sila sa siwang ng pinto. Nakita nila si Akil, nakaupo sa isang silya sa gitna ng silid. Hindi ito nakatali, ngunit dalawang malalaking lalaki ang nakabantay sa likuran nito. Sa harap nito, nakaupo sa isang magarang silya
na halatang dinala pa roon ay isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at mga matang kasing lamig ng yelo. Si Don Ricardo del Real. Bata, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may lason. Alam mo ba kung bakit ka naririto? Umiling si Akil. Ang mga mata ay pununo ng takot, ngunit pilit na nagpapakita ng tapang. Gusto ko nang umuwi kay Mama. Ikaw ay naririto dahil isa kang pagkakamali, sabi ni Don Ricardo. Isang mantsa sa pangalan ng ating pamilya, isang kahinaan na kailangang burahin. Hindi na nakapagtimpi si Venom. Sa isang malakas na sipa, binuksan niya ang pinto at pumasok. Ang baril ay diretso nang nakatutok sa kanyang ama. Huwag mong hahawakan ng anak ko, sabi ni Venom. Ang bawat salita ay may bigat ng isang parusa. Nagulat ang lahat, ngunit si Don Ricardo ay ngumiti lamang. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa wakas, nagpakita ka rin, aking duwag na anak. Sa likod ni Venom, lumabas si Akila. Nang makita siya ni Akil, ang mukha ng bata ay nagliwanag. Mama, huwag kang gagalaw, Akil. Sigaw ni Akila, ang kanyang boses ay matatag. Isang masayang family reunion, sarkastikong sabi ni Don Ricardo. Tumingin ito kay Venom. Ang batang iyan at ang babaeng iyan, sila ang sisira sa'yo. Ang emosyon ay isang sakit, Venom. At sila ang iyong cancer. Siya ang anak ko, gigil na sagot ni Venom. Hindi siya isang ari-arian na pwede mo na lang basta itapon. Biglang tumawa ang matanda, isang tawang nakakakilabot. Anak mo? Oo. Pero sino sa tingin mo ang pumili sa kanyang ina para sa'yo? Natigilan si Venom. Maging si Akila ay napahinto sa paghakbang. Akala mo ba nagkataon lang ang lahat? Pagpapatuloy ni Don Ricardo, halatang nagagalak sa gulat sa kanilang mga mukha. Akala mo ba ang isang hamak na katulong na tulad niya ay basta na lang mapupunta sa kwarto mo? Ako ang nag-utos sa kanyang ama-amahan na ibenta siya sa'yo. Kailangan ko ng isang tagapagmana mula sa iyong dugo. At kailangan ko ng isang inang madaling kontrolin. Isang mahirap na babaeng galing sa probinsya. Isang perpektong incubator. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Akila. Hindi lang pala siya binenta. Pinili siya. Na parang isang hayop na ipinapalahi. Ang buong buhay niya, ang buong pagkatao niya, ay isang transaksyon lang pala para sa mga makapangyarihang taong ito. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Wala na siyang utang na loob. Wala na siyang dapat ikahiya. Sila ang mga halimaw, hindi siya. Sa gitna ng revelasyon, sumenya si Don Ricardo sa kanyang mga tauhan. Ngunit huli na. Ang mga bodyguard ni Venom ay mabilis na pumasok. Dinisarmahan ang mga bantay ni Don Ricardo. Tapos na ang laro. Tapusin mo na, Venom. Utos ng kanyang ama. Walang bahid ng takot. Patunayan mo sa akin na isa ka ngang Del Real. Burahin mo ang iyong kahinaan. Itinutok ni Venom ang baril sa kanyang ama. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang buong buhay, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pag-iisa. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Akila at kay Akil. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Hindi ako katulad mo, sabi ni Venom. Ang kanyang boses ay puno ng huling paglaya. Hindi na. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng bodega at pumasok ang mga pulis kasama si Manong Ben. Nahuli na si Don Ricardo. Habang kinukuha ng mga pulis ang matanda, tumingin ito kay Venom sa huling pagkakataon. Walang pagsisisi sa mga mata nito. Tanging pagkasuklam. Nang matapos na ang lahat, tumakbo si Akila at niyakap ng mahigpit si Akil. Ayos ka lang, anak ko. Mahal na mahal ka ni Mama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Venom. Nakatayo lang ito roon. Pinapanood sila.
Ang lalaking may kontrol sa lahat ay mukhang nawawala at nag-iisa. Lumapit si Aquila sa kanya. Hawak pa rin sa kamay si Akil. Venom, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Salamat, patawad, pero hindi na niya kailangang magsalita. Tumingin si Venom sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na malamig at mapangangkin. Ang nakita niya ngayon ay pagsisisi at pag-asa. Akila. Ako. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Lumipas ang ilang buwan. Ang marahas na unos sa kanilang buhay ay unti-unting napalitan ng isang mahinahong umaga. Si Don Ricardo del Real at ang ama-amahan ni Aquila ay parehong nahaharap sa maraming kaso. Ang kanilang pagkahuli ay naglantad sa isang malawak na network ng mga ilegal na operasyon at ang pangalang Del Real na dating kinatatakutan at iginagalang ay naging simbolo ng kasakiman at katiwalian. Ngunit malayo sa gulo ng Maynila, sa maliit na baryo sa Cagayan, nagsimulang manumbalik ang kapayapaan. Hindi na muling bumalik si Venom sa kanyang toreng gawa sa bakal at salamin sa Makati. Sa halip, ginamit niya ang kanyang yaman at impluwensya sa ibang paraan. Isang araw, nagulat na lang si Aquila nang makita ang pagsisimula ng konstruksyon sa isang bakanteng lote sa kanilang baryo. Isang modernong pagamutan ang itatayo. Sa tabi nito, isang bagong paaralan, parehong may nakasulat na pangalan, Akil Lervey Foundation. Hindi nagpakita si Venom sa kanya sa mga panahong iyon. Hindi niya ito ginulo. Hinayaan niya si Aquila na maghilom. Ngunit ang kanyang presensya ay ramdam sa bawat sako ng sementong ibinababa, sa bawat yero na ikinakabit. Pinatutunayan niya ang kanyang pagbabago hindi sa salita, kundi sa gawa. Isang hapon, habang naglalaro si Akil sa dalampasigan, nakita ni Aquila ang isang pamilyar na anino na papalapit. Si Venom, nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at pantalon. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang mga bodyguard. Mama, si Tito Venom po. Masayang sigaw ni Akil at tumakbo ito para salubungin ang lalaki. Napangiti si Aquila habang pinapanood sila. Sa mga nagdaang buwan, palihim na dumadalaw si Venom para lang makipaglaro kay Akil. Hindi ito nagpupumilit. Nagbibigay lang ito ng oras. Nagiging isang ama. Umupo si Venom sa buhangin sa tabi ni Aquila. Pareho silang tahimik na pinanood ang kanilang anak na nagtatampisaw sa tubig. Ang ganda rito, sabi ni Venom. Mapayapa. Oo, sagot ni Aquila. Ito ang tahanan namin. Tumingin si Venom sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Aquila, alam kong walang salita ang makakapagbura sa nakaraan at habang buhay kong pagsisisihan ang sakit na naidulot ko sa'yo. Alam ko, mahinang sagot ni Aquila. Pero kung papayag ka, nag-aalangang pagpapatuloy niya. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi bilang isang amo, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang ama ni Akil. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, marahil, balang araw, bilang isang kaibigan. Tumingin si Aquila sa malawak na karagatan. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang takot, ang pagtakbo, ang galit. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na masayang naglalaro at sa lalaking nasa tabi niya na buong pasensyang naghihintay sa kanyang sagot. Pinapatawad na kita, Venom, sabi niya. Nakita niya ang gulat at hindi makapaniwalang saya sa mga mata nito. Pinapatawad kita, ulit ni Aquila. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa amin. Dahil karapat-dapat kaming maging malaya sa nakaraan, karapat-dapat kaming maging masaya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Venom, isang luhang mabilis niyang pinunasan. Sa sandaling iyon, lumuhod si Venom sa buhangin sa harapan niya. Walang singsing na diamante, walang mamahaling regalo. Pumulot ito ng isang piraso ng damong dagat at mabilis na tinirintas ito
para maging isang simpleng singsing. Aquila Lerve, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako ngayon. Ang hinihiling ko lang ay ang pagkakataong patunayan sa'yo, araw-araw, na karapat-dapat ako sa pagpapatawad mo. Hayaan mo akong maging ama sa ating anak. At balang araw, kung papayag ang tadhana, hayaan mo akong maging asawa mo. Pakakasalan mo ba ako? Tumingin si Aquila sa singsing na gawa sa damong dagat. Simple. Mura, ngunit mas totoo at mas may halaga kaysa sa kahit anong kayamanan sa mundo. Tumingin siya kay Aquil na papalapit sa kanila. May malaking nangiti sa labi. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, isang tunay at payapang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Aquila. Lumipas ang 2 taon. Nakatayo si Aquila sa terrace ng kanilang bagong bahay. Isang bahay na simple pero puno ng pagmamahal. Hawak niya ang kamay ni Venom. Sa kanilang harapan, masayang naghahabulan sa damuhan si Aquil at si Manong Ben. Haplos ni Aquila ang kanyang bilugang tiyan. Handa ka na ba para sa isa pa? Tanong niya, nakangiti. Hinalikan ni Venom ang kanyang noo. Kasama mo, palagi akong handa. Habang pinapanood nila ang papalubog na araw, alam ni Aquila na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawawala. Ngunit natutunan niya na ang mga sugat na yon ang nagpatatag sa kanya. At sa gitna ng sakit at kadiliman, natagpuan niya hindi lang ang kapayapaan, kundi ang isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok ito ng panahon. Isang pag-ibig na natutong magpatawad, maghilom, at magsimulang muli.